Hello everyone! Hi guys! Yes, we are at the airport again. Again! Yes, ito yung paborito na. Paborito. Paborito ng lahat. Oo, ito yung paborito nating place. Kasi nga 'di ba, kapag nandito tayo sa airport, meaning papunta tayo sa ibang destination. So, itong episode na to, ano muna to, update lang muna to. Chikahan muna tayo sa mga susunod naming mga plano kasi meron kaming gagawing malaking hakbang sa aming career. Career-wise, personal-wise. So, syempre makaka-apekto din yon sa ating vlogging o sa mga videos na susunod natin ipapalabas. So, kaya gusto namin siya sa inyong ibalita. So, kung ang gusto nyo ay yung normal na travel vlog, skip nyo muna to. Balikan nyo muna yung mga old videos natin or hintayin nyo kasi after nito, travel agad tayo. Yes. So, pero bago yun, pakita lang muna namin sa inyo yung situation dito sa airport. So, nga pala ginagawa nga pala namin kapag pumupunta kami rito sa may airport, doon kami bumababa sa gate Gate 1. Wala kasi doon kapila-pila guys, as in wala. Salpak ka agad. And then, kapag pauwi din kami, kapag mag-grab naman kami, dito rin kami sa may departure sumasakay, hindi sa arrival, para hindi na maghihintay ng matagal. And then ngayon naman, ipapakita namin sa inyo yung situation dito sa may airport. It's 6 p.m. guys, and ang flight natin ay 10:55 p.m. So ganitong oras, yung kumbaga sa television ay prime time. Ito yung pinakamaraming flights. Kaya ayan, kung makikita niyo ang dami-daming tao. Kaya kapag ang flight namin, yung ganitong prime time, mas maaga talaga kami sa may airport. Kasi dito pa rin sa may check-in, guys. So nakita niyo ba kung gano'n yung karami? And then mamaya pa sa may immigration. Nakapila na tayo for check-in. Ganyang karami yung tao, guys. Kapag ganitong oras. So mga isang oras to, guys. Nakikinig-kinit ako na. So, tignan natin and then babalitaan din namin kayo sa immigration kung gaano kahaba yung pila. So guys, tapos na tayo sa immigration. So, sabi ko nga sa inyo, siguro kapag yung flight ninyo nasa may 5 p.m. to 10 p.m., no? Grabe ang haba ng pila doon pa lang sa may check-in counters, tapos sa may immigration. So, parang mga 1.5 hour kami sa may pila kasama ng immigration. So, yun yung i-consider ninyo kapag ganong oras talaga yung travel ninyo. Make sure na maaga kayo. And now, before tayo pumunta sa may big reveal, hindi pwedeng mag-ingay. Nandito kami sa may A-Lounge. Ito yung kauna-unahan natin dito sa may A-Lounge. So, usually talaga doon tayo sa may Pugs at saka sa may Marhaba. So, ito siya. And then, ang ginamit naming card ay Security Bank na Platinum. Kapag meron kayo nun, free access na kayo, unlimited. Kapag naman nag-walk-in kayo, ang rate niya ay 1,500 pesos each. So tara, pasok na tayo sa loob. Ipapakita namin sa inyo. So actually, mas relaxing dito. And then yung sa mga katulad ko, na kapag solo traveler, yung introvert, meron kayong lugar dito. Ayan o, kung makikita nyo to guys, ayan, solong-solo nyo dyan. And then meron dyan mga saksakan na pwede kayong mag-charge. Dahil dalawa kami ni Enzo, hanap pa tayo ng place natin. So dito na lang tayo. Ayan, and then now, dito na tayo sa foodang guys. Ayan o, makikita nyo, meron ditong chocolate. Nakakaloka. Meron silang paganyan. And then, ayan, may bananas. And then, meron ditong, ano pa to? May cheese, may brownies. And then, may salad. Tapos ito, meron silang iba't ibang uri ng sausages na lasang Thai, in fairness. So, ayan, meron din silang iba't ibang klase ng spread. Kasi meron ditong tinapay. Pwede nyo siyang init, guys. And then, meron sila ditong corned beef with egg na may rice. So, may rice meal yan, guys. And then, ito, meron ditong cheese macaroni. And then, yung pork siomai, guys, grabe. Ang sarap in all fairness. And then, ito, para siyang lugaw na cereal. So, hindi namin siya tinikman. Dito, of course, coffee. And then, may instant noodles. May iba't ibang klase rin ng soft drinks. Tapos guys, dito sa may kaliwa namin, meron ditong mga liquor. Yes, pwede kayong mag-beer and then pwede din kayong mag-whiskey, ganyan. May mani. So, ganyan siya. May pulutan ng mani. Oo.
So dito kami kumain and then yung magiging pwesto namin ayun na dun sa may likod. So one thing na maganda dito sa may A Lounge, napakatahimik, kami lang yung maingay. Actually, karamihan ng nandito parang mga business class talaga. Tahimik. Tahimik. Kasi dito, konti pa lang yung mga credit cards na ina-accept. So, ayun yung na-discover natin. Thank you, Security Bank. Ayan yung mga perks talaga ng mga credit cards. Kaya, i-grab nyo yan, guys. Imagine, 1,500 to. Dalawa kami ni Enzo. That's 3,000 pesos, diba? Ang laking savings noon. At eto yun, kumapit kayo. Lulubos-lubosin namin. Makapal mukha namin. Kapag ka-free, lulubos-lubosin namin. Lilipat kami mamaya sa Pags. Guys, hindi ka na kasi talaga hindi kompleto yung namin, yung airport lounge namin pagka hindi kami nagpapags. Kahit dumadaan kami ng Marhaba, dadaan pa rin kami ng Pags. So magpapags kami mamaya, na lang, kahit mga siomay na lang. Tas doon kasi may ice cream, dito wala. Sarap ng ice cream doon. Guys, tapos na tayo ng A Lounge. And now, ngayon naman, pupunta naman tayo ng Pags. So tara na. Diba, ganyan kami. Diyos ko, no, free to. And kasama naman to sa may privilege ng credit cards natin. Ayun yung sinasabi namin sa inyo. Kaya kung pwede kayong mag-apply ng credit cards, apply lang, go. Kasi meron naman nga mga no annual fee. So dito naman, ang gagamitin natin, actually, pwede din dito yung Security Bank. Alam niyo, ang ganda ng Security Bank Platinum. Hindi ito sponsored, guys, ha? So yung Security Bank Platinum, meron kasi ritong 3 lounge, di ba? So, pwede siya sa may 3 lounge dito, pwede siya sa may Pags, pwede siya sa may Marhaba, and then pwede siya sa may A Lounge. Pero ngayon, isang beses nyo na siyang pwedeng gamitin that very same day. That very same day, ano ba yung pinagsasasabi ko? Oo, so ibig sabihin, kapag naka-A Lounge ka na, hindi ka na pwedeng pumunta ng Marhaba at saka ng Pags. Parang meron na silang system, gano'n. Pwede naman kasi may charge ka na. Matcha-charge ka na, exactly. So, dapat meron kayong ibang card. So, meron pa tayong panggamit sa may Pags kasi meron tayong RCBC or BPI. Yes! So, i-enjoy lang natin tong natin. Privilege natin. Kaya guys, hindi na kami naiinip kapag nasa airport kami. Minsan 5 hours, 6 hours, nandito na kami. At saka nakakatipid tayo kasi hindi na tayo nag-i-in-flight on In-flight meals, yes. Kasi ito na yun, nagpapakabusog na kami dito. So tara, samahan nyo muna kami rito sa Pags. And then hindi na namin papakita kasi sawang-sawa na rin kayo dito. And then kapag nandun tayo sa may boarding gate natin, yung announcement na natin. Nakala nyo naman, announcement of ng superstar. Kung makaarte kami. See you! Papunta na tayo sa ating big announcement. Pero bago yan, tignan nyo naman guys. So, it's 9:30 p.m. Ganitong karami ang tao sa airport ng ganitong oras. Kaya kapag ganitong oras talaga kayo aalis or magta-travel, magbaon kayo napakahabang pasensya. Kasi kahit air condition siya guys, mainit talaga siya. And then, napakaraming tao talaga. Sa haba-haba yung nilakad natin at kinuwento namin sa inyo. Finally, umabot na tayo sa may pinaka major announcement natin. So, sisimulan muna namin sa background natin. So, actually guys, para mga 3 years ago, na nag-start kami ng YouTube. Actually, hindi nga, pang 4 years na yata. Nag-start kasi kami guys, yun yung kasagsagan ng pandemic. So, yun yung time na gusto na talaga namin mag-travel vlog. Pero that time, paano kami makakapag-travel vlog? Wala naman kaming pwedeng mapuntahan kasi nga sarado yung lahat ng borders. Kahit sa Pilipinas, ang hirap. So, kaya kami nagkaroon ng mga Malolos, Valenzuela, food trip sa Malabon na vlogs. Kung ano-anong vlogs pinaggagawa namin before. Kaya kung mga napanood nyo yun, Diyos ko, pasensya na kayo. At least, di ba, yun yung namin, humble beginnings. So, ngayon nag-improve na kami, nagmukha na kaming tao. So, anyways, dati kasi, gustong-gusto na talaga naming mag-full-time travel vlog. Gusto na naming isara yung bakod. But the problem is, that time, 7 kasi yung namin noon, empleyado, nagtatrabaho. So, inisip namin na hindi naman pwede namin bigla isara yung bakod noong pandemic. Kasi nangako kami sa kanila na aayusin uli namin yung bakod. Kapag naging okay na ulit, babalik uli sila. So, kaya hindi namin nagawang isarado. Tapos nag-come up tayo sa decision, di ba natin na, sige, ganito na lang. Si Mel muna yung mag-travel. Tapos, while nag-travel vlogging siya, ako naman yung nagiging hands-on sa bakod. Kaya nangyari noon, most of na videos natin na nauna, si Mel palagi yung nakikita. Yes, nag-solo vlog ako na hindi ko rin naman kinay. Ang hirap di ba? Kasi syempre, iba yun nga, sabi ko kasi, pagkakasama ko kasi si Enzo,
For example, frustrated ako. Naikukwento ko sa kanya bago kami matulog. Sinasabi ko, frustrated ako sa nangyari ngayong araw na to. Ito yung mga hindi ko gusto. Or same thing kapag meron akong super na-appreciate na lugar o pangyayari, iba kasi yung soul ako, wala kang masabihin na, oh my gosh, naiiyak ako, ang ganda nung nakita ko, ang ganda nito. Iba yung naikukwento mo kay Enzo. O yung may kasama ka na sabi mo, uy guys, ay ano bes, o tignan nyo ang ganda. Or kunyari, nanay nyo, tatay nyo, di ba, nay, look at this. Iba yung ganon. So anyways, ayun na nga. So hindi siya nag-work for us. So hindi pa rin namin sinara yung bakod. And then hindi pa rin kami nag full-time vlog. Tapos last year, kung naaalala nyo, nung nag-rebranding tayo, nung from Enzo and Mel, naging Go with Mel, gusto na naman namin that time mag full-time vlog ulit. Pero that time kasi, yung kapatid naman ni Enzo, nag-aral siya. Naging Oo. working student siya guys sa amin. So kaya hindi rin kami makapagsara that time kasi iniisip namin, kakasimula pa lang mag-aral nung kapatid ni Enzo. So kumbaga, yun yung inano namin, consider naman namin, kapatid naman ni Enzo. Kaya hindi na naman kami nagsara. And then eto na, finally, this year, pagpasok nitong taon na to, parang ang dami na talaga namin realization, guys. I'm not getting any younger. Lagi yung tatandaan, 10 years yung agwat ko kay Enzo. Si Enzo 31, ako 41. So kapag ka naghintay pa kami, for example, another 10 years, magiging 51 na ako. Sa Enzo 41 pa lang. Paano naman namin may enjoy by that time kung naka-wheelchair na ako? Guys, ang hina kasi ng katawan ko. I mean, hindi ako yung, kumbaga katawan ko 41, pero hindi na siya pang 41. Kasi siguro nga, bata pa lang ako. Basta ganon, yung health ko, hindi siya kasing lalakas nung health ng mga kaedaran ko. Parang ganyan. So parang iniisip ko, kailan pa? This year, early this year, tuwing nagmi-meeting kami kasama yung mga empleyado namin, isa-isa na namin nilalatag sa kanila. Guys, sobrang honest namin. Pinapakita namin, ito yung kita namin sa YouTube, ito yung kita natin sa bakod, ganyan, parang ganon. Para maintindihan nila kami na gusto na namin ituloy yung passion namin, gusto na namin ituloy yung matagal na naming pangarap. So, ina-explain namin sa kanila, nire-ready namin sa kanila, yung kapatid ni Enzo, Same thing din si John Paul. nire-ready namin. Same din kay John Paul, nire-ready rin namin siya dun sa pagmamanage nga ng bakod. Kasi nga sinabi namin sa kanya, in a long run, gusto namin ibigay sa iyo itong bakod para makapagsimula ka rin ng buhay mo. Pagod, hirap, luha, dugo, yung itinaya namin sa bakod. Pero in return, sobrang kaming minahal ng bakod. Lahat ng naranasan naming ginhawa dahil sa bakod. So it's about time, sinabi ko kay Enzo na, parang ibigay na natin sa kapatid mo kasi for the last 2 years na nagta-travel vlog kami, yung kapatid niya naman kasi naiiwan namin na pagkakatiwalaan namin. So sinabi namin na deserve ng kapatid mo yan na ibigay na natin sa kanya. So alam nyo na guys, yung bakod hindi na po siya sa amin. Started July 1 pa nga lang actually. Pagpunta natin sa Nara, yung nakaupo kami, doon na namin sinabi na eto na i-announce na natin, sure na to. Kasi dapat iniisip pa namin, ay huwag na lang muna natin i-announce kasi baka hindi natin mapanindigan. So, syempre nakakakaba siya guys. Kasi yun nga, aalis kami sa comfort zone namin. Kasi di ba, yung bakod kasi parang siya yung comfort zone namin. Iniisip namin kahit walang mangyari sa amin sa vlogging, kahit na for example yung kinikita namin sa vlogging, pambayad lang din naman ng airfare, ng hotels, ganyan. Okay lang kasi at the end of the day, may kita rin naman yung bakod kahit paano. So may ipon kami. Pero ayun na nga. So this time, talaga na pagdesisyon na namin na no, it's about time. Siguro naman pinag-pray namin tong mabuti. Tapos tinignan namin lahat, mukha namang ready na lahat. Si Dos na lang yung iniisip namin, yung abibi namin. Tapos ngayon naging okay din. Kasi may mag-aalaga na rin sa kanya kapag wala kami. So kaya nadagdagan na talaga yung lakas ng loob namin. And this time, hindi naman kami 100%. Kumbaga 80%. Kasi yung 20% kailangan pa rin namin bumalik lagi ng Pilipinas. Or kahit saan man, para kay Dos. And then para lang bigyan lang namin kayo ng background. May mga times kasi na lumalabas tayo ng bansa na twice a month. Imagine na, kapag twice a month tayo lalabas ng bansa, una, yung grab namin from bahay namin to airport, 1,000. So imagine ninyo, 2,000 yung balikan. And then, yung pang travel tax na 1,620. So that's 3. 3 to na lang guys, wag na natin gawin 20 kasi ang hirap. So 3-2. So imagine niyo kung dalawang beses kami lalabas ng bansa, 3-2 plus 3-2, that's 6-4. Tapos, 4,000. so 4,000 na pang grab namin. 10-4 agad
yung nawawala sa amin. So yun, ngayon, matitipid namin siya kasi tuloy-tuloy na. Ang lagi kasi naming alis, guys, ang pinakamahaba na 12 days, 10 days. This time, lalo na itong susunod nating series, kumapit kayo, 20 plus days. Hindi pa namin alam. Hindi, actually, hindi pa namin alam kasi yung ticket, pwede pa namin siyang, this time hawak namin, pwede kaming umuwi agad, pwede naming i-extend, kasi wala na kaming tindahan na iisipin. So, ganun siya. So, we are so excited kasi this time magagawa na natin siya. So, ano ba yung magiging epekto nito sa vlog natin? This time, siguro, yung vlog natin, mas madadagdagan. So, sa mga nagre-request ng daily, titignan natin. Pero kung hindi, ayaw naman namin kasi bigyan. Guys, kung gusto namin kayong bigyan ng daily, kayang-kaya namin. Kaya namin mag-vlog na isang araw, 3, tapos palabas namin sa inyo daily. Oo, for example, yung food, nakikita nyo naman siguro yung food. Restaurant, 4 na restaurant, isang ano lang natin, isang palabas lang natin, isang vlog lang natin. Kung tutuusin, pwede namin siyang isa-isahin everyday, ibang restaurant. Pero ayaw kasi namin ganun. Alam nyo, hindi kasi kayo pwedeng putyo-putyoin kasi yung supportang binibigay nyo sa amin, ang laki, grabe. Tapos bigla namin kayong bibigyan ng pakiramdam namin video na tinipid namin. Kaya kung nakikita nyo, meron kami mga vlogs na naiiba yung damit namin. Kasi meron kami sinushoot for today. Tapos bigla namin naiisip, kapag in-edit na namin, ay parang kulang, parang walang laman, or parang ayoko mabibitin sila. Kaya kinabukasan, mag-add kami doon. Kasi gusto namin, kapag binigyan nyo kami, ngayon nga, tignan nyo, nagsimula tayo na 10 minutes, naging 15 minutes, naging 20, 30 minutes, ayaw nyo pa rin. Gusto nyo na Bitin pa rin. gusto nyo na 40 minutes. Gusto namin, pag binigyan nyo kami, inupuan nyo kami ng 40 minutes, masasabi nyo na worth it naman yung time na binigay ninyo sa amin. So, kaya ayun. So, ang mangyayari nito this time, hindi kami masyadong pagod. For example, ngayon, imagine niyo 20 plus days kaming gagawa, magbabakasyon and then magbablog. So yun, ang mangyayari nun, meron kami mga times na hindi kami magbablog. For example, magbablog kami 2 days, tapos yung 1 day, pahinga. So imagine yun, kapag nag-vlog ulit kami, fresh na fresh ulit, and then mas maganda yung vlog na maibibigay namin sa inyo. Kasi hindi kami pagod na pagod, hindi kami exhausted. So ganun talaga siya. So we are so excited kasi this time alam namin na mas mapapaganda pa namin yung vlog namin, mas mapapaganda pa namin yung experience na ma-share namin sa inyo. That's why, so, sana wag po kayong bumitaw. Kung gaano nyo po kami sinuportahan mula nung Enzo and Mel pa lang kami, mula nung 100 pa lang subscribers namin na naging 1,000 tayo, na ngayon, 28K na tayo plus. So, sana, di ba, dumami pa tayo. Sana wag kayong bibitaw, guys. More than ever, ngayon namin kailangan ng support nyo. Sabi na, ginusto nyo yan. Charot lang. Sasabihin nila, panindigan nyo yan, gusto nyo. Tapos ngayon sabihin nyo sa amin, kailangan support nyo. Joke. It's about time, guys. Kasi pakiramdam namin, siguro naman inisip namin, tumingin kami ni Enzo sa may, kahit papaano, yung naipon naman siguro namin, sapat na yun, para kung wala mang mangyari dito sa vlogging career namin, in 2 years time, bibigyan namin siya ng 2 years, wala man mangyari sa amin, dito sa may vlogging career namin, na pagkakitaan, it's okay, kasi alam namin na kapag tapos na kami, pagod na kaming mag-travel, gusto na namin magpahinga, alam namin na kahit papaano, meron kaming ulit pwedeng gawing pangsimula kasi meron naman kaming naipon. At saka, medyo cheesy to guys. Kasi nga, simula nung nag-umpisa kami ni Mel, sinasabi ko palagi kay Mel na we're a good tandem. Kasi halos itong pinapasok nating dalawa, basta magkasama tayo, basta napapagkasunduan natin, napapagtagumpayan natin. For example na nga lang, yung bakod nga, nag-start kami from zero talaga, yun, hanggang sa lumaki yung bakod, tapos itong vlogging naman, sabi ko sa kanya, basta magkasama tayo, basta iisa yung vision natin dalawa, magtatagumpay tayo. Kung hindi man tayo magtagumpay, at least, magkasama pa rin tayong dalawa. Charot. Cheesy. Hindi pa yun. At saka last na, kung kikita kami dito sa ginagawa namin, maraming salamat sa Diyos, maraming salamat sa inyo, sa suporta ninyo, lalo na sa kulok namin. Pero kung hindi man, ito kasi yung pangarap namin. Mag-travel talaga yung pangarap namin. Actually, kaya kami nagsimula mag-vlogging. Kasi inisip namin, makatipid lang kami ng hotel, makatipid lang kami ng airfare. Kasi for example, kasi kapag di ba hindi kami kunyari nag-travel vlog, ang mangyayari, lahat gastos namin. Ngayon may kita kami sa YouTube, may kita kami sa Klook. So nasasagot niya, imagine yung hotels, yung plane, yung pagkain namin. Minsan may mga nagmamagandang loob pa dyan. Maraming salamat po sa binibigay ninyo sa amin. So yun, nakakatipid kami. So, hindi man namin siya pagkakitaan in 2 years time,
alam namin na at least na-experience namin yung life na pinangarap namin, na ginusto namin. Kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa, di ba? Hindi natin sigurado kung ano mangyayari sa mundo. At least, hindi man kami pala rin sa mga susunod na taon, alam namin na binigay namin yung best namin, nasubukan namin yung buhay na pinangarap namin, yun palang panalo na kami. Yung experiences, Exactly. yung support na binibigay ninyo sa amin, yan yung babaunin namin. So the more kasi naming na-enjoy yung travel namin, the more naming naitatawid sa inyo na maganda yung mga vlogs namin. Kasi nakikita nyo naman guys, hindi namin kaya magsinungaling sa inyo. Makikita nyo sa mata namin kapag nalulungkot kami, pag pagod kami. Di ba minsan nagko-comment Oo. kayo ng Yung doon sa yung room tour natin sa Osaka. Ay, pagod na pagod si Enzo. oo, kasi hindi namin yun madadaya. Kaya nga believe kami sa mga artista or kung sino pang mga vloggers na ang gagaling nila. Kami hindi namin yun kaya. May times na kunyari ngayong araw, gustong-gusto namin mag-vlog. Pero pag nakikita namin, nagre-register sa may camera na ang sibangot ng mukha ko kasi pagod ako, ganyan. Hindi namin siya maipalabas kasi gusto namin, pag nanood kayo sa amin, may good vibes kaming maibibigay sa inyo. O anyways, ang dami namin kuda. Pasensya na ulit. Gusto lang talaga namin i-announce sa inyo na yes, we are now susubukan. Hindi naman 100% na ano na tayo, Full-time. na full-time travel vlogger. But at least 80%. At least 80%. Oo, for sure, mas maganda yung magagawa naming vlogs. Yung experience na maibibigay namin sa inyo, mas hindi tipid. Kasi this time, mas marami kaming oras. So, mas maganda namin siyang maitatawid sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat po ulit. Bukas, balik na tayo sa may regular programming. Yes! And nga pala, baka mapansin nyo, sa amin namang gagaling, baka kasi magtanong pa kayo. Tanggalin muna natin yung shout-out. Kasi nagkakasamaan ng loob. Nakita nyo naman, may nag-comment sa amin na, ang sabi niya, pakiramdam daw niya yung yung sina-shoutout lang daw namin, yung mga nagbibigay sa amin, yung mga nag-gifts. Yung mga na-shoutout naman namin dyan, please naman, mag-comment naman kayo. Nagbigay ba kayo sa aming lahat? Kumbaga kasi ang nangyari kasi dati, medyo na-hurt tayo. Ay, ganun ba? Ganun na ba tingin nila sa atin? Oo, kaya na ba kaming pera? So, yung shoutout, ginawa namin siya kasi gusto namin magpasalamat sa inyo, makapagpasaya. Kasi di ba iba yung nasa shoutout kayo, naririnig niyo yung pangalan ninyo. Pero kung magiging source na siya ng negativity, ayaw din naman Tsaka kasi yung shoutout kasi ginawa di ba natin, guys, nakapila siya. Oo. Hindi naman ura-ura pag nag-PM kayo, pag nag-comment kayo, isa-shoutout namin kayo kagad. Siyempre, kailangan natin ilagay sa pila. Alam nga naman mag-shoutout kami ng 1,000. But anyways, sana dun sa mga na-shoutout namin, napahappy namin kayo. And this time, tanggalin muna natin siya kasi nagiging source na siya ng negativity. Pangit naman na baka mamaya meron ding mga magbigay kasi isipin nila pag nagbigay sila, isa-shoutout namin sila. And then yung mga hindi naman na-shoutout, pakiramdam nila kasi hindi sila nagbigay. So, tanggalin muna na siya. This is not about money. Alam nyo yan, lalo na yung mga ginigreet namin ng private, naggumagawa kami ng mga video privately na greetings. Meron sa amin nagre-request, Diyos ko, wala lahat bayad dyan. Hindi kami tumatanggap ng ganun. Kami artista. At saka kasi ang hirap pag pera na pinag-usapan. Sobrang Yes. hirap. Last na to, pasensya na kayo talaga. Tignan nyo nga halimbawa, never kami nag-isip na magbenta ng kahit ano kasi ayaw naming ma-feel nyo na pinagkakaperahan namin kayo. Ang lagi namin sa inyong ino-offer, inaalok, yung Klook. Kasi yung Klook, kahit pa paano, alam namin na win-win tayo. May discount kayo, may commission kami. Pero yung, kunyari, sasabi nyo, i-merge nyo na yan, ganyan. Ayaw namin. Ayaw kasi namin na isipin nyo, yun nga, na pinagkakakitaan. So, ganun siya. Kung nagbibigay kayo ng pusa, maraming salamat. Kung hindi rin naman, okay lang yun. Manood lang kayo sa amin. Ang laking bagay na po nun. So, ayan, pasensya na po. Maraming salamat. Bukas, balik na tayo sa regular programming natin. Imagine ninyo guys, 20 plus days tayo magta-travel. Marami tayong mapupuntahan. Super excited! Excited na rin kami na isama namin kayo sa aming panibagong buhay na tatahakin. Walang iwanan. Team Authentic tayo, kaya dapat lagi lang din tayong positive. Punong-puno dapat tayo ng love sa puso at positivity sa ating mga isipan. Kita-kita po tayo bukas. Bye everyone!